Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon, sambahin ang poon. Magdibang tayo sa ating debosyon, purihin ng Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak ay mapaging dapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan, at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng 1 pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pamimighati.
at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiraling ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito mula sa hilaga, papuntang timog, at mula sa silangan, pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nananabik, ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahil sa kasabikan na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nung panong iyon umalis si Jesus sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang tao na ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga alagad, ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa unang Biyernes po ng buwang ito, tayo bilang mga deboto ay nagkakatipon-tipon, no, para magdebosyon, ipahayag ang ating pagmamahal sa mahal na poong Jesus Nazareno. At bilang mga deboto, tayo din po ay handang makinig sa mga aral at turo ni Jesus Nazareno. At siguro yan po ang marka ng isang deboto. Hindi ho sa kanyang pananamit, pero unang-unang ugali ng isang deboto ay handa siyang makinig at tumalima sa mga aral at turo ni Jesus Nazareno. Kaya magandang paalala din sa atin ng aral at turo ni Jesus Nazareno. Ang sinabi niya sa ating ebanghelyo, na habag ang ibig ko, hindi hain. Kadalasan kasi, no, aminin natin bilang mga Kristiyano, nakatuon tayo kadalasan sa panlabas. Panlabas na gawain, panlabas na uri ng debosyon, magawa lang natin yung panata natin. Pero kung puro palabas lamang at panlabas lamang ang pamumuhay ng pananampalataya at panata natin, sa totoo lang, baka nagiging palabas na lang ang lahat. Baka minsan, palabas na lang. Gusto nating mapicturan. Tapos yun ang po-profile picture mo. Nyari mabait, nagdadasal. Pero sana ang mga paalala sa atin ni Jesus, sana yung debosyon natin, hindi palabas lamang. Kung hindi ang debosyon sana natin sa Kanya, ay nagdudulot ho ng pagbabago ng buhay sa atin. Kaya kung babalikan natin ang unang pagbasa, anong ginagawa ng mga Israelita? Tinataasan yung presyo, ng dadaya ng kapwa. Kaya anong sinabi ng Panginoon? Parurusahan sila. Dahil sila ay hindi nagiging tapat. Ang mga aral at turo na sana'y buong araw nilang pinagdinilayan pero kabila at kabaliktaran ang ginagawa. Kaya magandang paalala sa atin ng ebanghelyo natin ngayon na sana ang debosyon natin, yung panata natin, hindi po panlabas lamang. Minsan, dahil sa panata mo, manggugulo ka. Dahil sa panata mo,
Hindi ka nasusunod sa alituntunin ng simbahan. Parang hindi yata nag-uugnay, ano? Ang tao na namamanata, marunong sumunod. Daan natin lagi yan. Ang tao na namamanata kay Jesus Nazareno ay tulad niya, masunurin sa Ama. Kaya bilang deboto, ang tinutularan natin, ang sinusundan natin ay si Jesus Nazareno. Ang kanyang halimbawa, ang sinusundan natin. Yan ho ang tatak at mukha ng deboto. Katulad ni Jesus. Kaya ang paalaala din sa atin ni Jesus, maging mahabagin din tayo. Kung si Jesus ang sinusundan natin, kung si Jesus ang tinutularan natin, tayo din ay nagiging katulad niya. Katulad niya sa pag-uugali. Katulad niya na nagmamalasakit. Katulad niya na marunong maawa at umunawa. Kaya magandang imbitasyon ho sa atin ito, no, bilang mga Kristiyano. At magandang hamon din sa atin. No? Minsan ho, ang salita ng Diyos, hindi lang po kapupulutan ng inspirasyon at kaginawaan sa buhay, kundi minsan din ang aral at turo ni Jesus ay minsan medyo kailangan tapikin tayo. Hindi lang po consolation ang ibinibigay ng Word of God, kung hindi, ang binibigay din ng Word of God sa atin ay challenges. Tinatapik, pinapaalalahanan. At ang paalala sa atin din ng mabuting balita ngayon, na bilang mga deboto, ang ating debosyon ay hindi lamang po puro panlabas na gawain lamang. Na minsan, nagiging palabas na lamang. Kundi ang ating debosyon ho sana ay humubog sa puso natin, na ang puso natin ay maging katulad ng puso ni Jesus Nazareno. Maawain, mahabagin, maunawain. At tulad ni Jesus Nazareno, nagiging masunurin sa Ama. Kaya magandang paalala sa atin, no? Bilang mga Kristiyano, deboto, paano tayo makakahakbang? Paano tayo sa ating paglalakbay? Patuloy na paglakad sa pananampalataya. Kaya magandang paalala at paanyaya sa atin ito bilang mga Kristiyano na tayo na mga sumusunod sa Kanya, tayo na mga nagmamahal sa Kanya, ay tinutularan ang halimbawa niya. Ang halimbawa ni Jesus na marunong mahabag sa kapwa. Ang halimbawa ni Jesus na marunong umunawa sa kapwa. Hindi matigas ang ulo, kundi ang ulo at ang isip na marunong umunawa sa iba. Ang puso na hindi matigas, kundi ang puso na handang magmahal sa kapwa niya. Ito pinakita sa atin ni Jesus Nazareno. Kaya para sa mga Pariseo, hindi nila maintindihan to. At para sa kanila, kalokohan to. Na si Jesus, kasama ang mga publikano, ang mga kinikilala nilang makasalanan, kasama ni Jesus na kumakain. Pero sabi ni Jesus, yung mga may sakit lamang ang nangangailangan ng manggagamot. Hindi yung mga mabuti at okay na. Kaya paalala din ni Jesus, at siya na yumayakap sa atin, siya na tumatanggap sa atin sa kabila ng kahinaan natin, mga pagkukulang natin, siya din ang nagsasabing,
sumunod ka sa akin. Hindi mo kailangan maging mahusay para sumunod kay Jesus. Hindi mo kailangan maging perpekto, walang kasalanan kasi wala namang taong ganoon nang walang kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo kailangan ng awa at patawad ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kahinaan natin, sinasabi pa rin sa atin ng Panginoon, sumunod ka sa akin. At sana ang tugon din natin sa paanyaya ni Jesus sa sumunod tayo sa Kanya, ay tumindig din tayo at lumakad kasama Niya. Kasama si Jesus, tinutularan si Jesus, na tayo bilang mga deboto, ang maging muka at larawan ng awa ng Diyos. Dahil una nating itong natanggap mula sa Kanya. Tayo na mga kinaawaan ng Diyos, tayo na pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, ay sana din maging larawan ng awa at pagpapatawad ng Diyos. Larawan ng Kanyang pag-ibig sa mundo na sa panahon ngayon, tila puno ng galit, puno ng pag-aaway at pagbabangayan. Tayo sana natin na maging kalarawan ng pag-ibig ng Diyos. Tunay nga, makakasalya tayo sa buhay ng biyaya dahil si Jesus ang ating binibitbit kahit saan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dooy pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus na may magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birheng, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno,
Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Oh, yes. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming iling pagpapalat, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay, tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus sa inadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng takatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.